Pinamukha naman po ng Korte Suprema na mali po yung inihalimbawang kaso po ni Senator Risa Hontiveros sa katwiran nitong may insidente na binaligtad ng Supreme Court ang isang unanimous decision nito. Hingin natin ang detalye sa balita ni Mean Corvera. The good gentleman's own position is based on his own speculation that the SC will not reverse its decision. Nawaw mali nga ba si Senator Risa Hontiveros nang sabihin nitong may binaligtad ng unanimous decision ng Korte Suprema? Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na hindi nila alam saan galing ang pinagbatayan ni Hontiveros nang sabihin nito sa Senado na unanimous ang desisyon sa League of Cities na binaligtad kalaunan ng mataas na hukuman. Pinayuhan pa nito ang tanggapan ni Hontiveros na tignan ng online library at Philippine Reports ng Korte Suprema para sa tamang citation ng mga judicial records. Sa botohan ng Senado nitong Miyerkules, sa issue ng Articles of Impeachment, nagkasagutan sina Hontiveros at Senator Rodante Marcoleta. Kinontra kasi ni Hontiveros ang pahayag ni Marcoleta na imposible nang baligtarin ng Supreme Court ang unanimous ruling tungkol sa Articles of Impeachment kaya dapat na itong i-dismiss. Unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Pero naglatag ng kanyang resibo si Hontiveros. Has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26. Matapos ang statement ng Supreme Court, umamin naman ang pagkakamali si Hontiveros, mahalaga raw na itama ang kanyang pagkakamali. Pero nanindigan siya na may desisyon ang Korte Suprema na binaligtad. Yan ang kaso ng Agri-Biotech Applications Inc. versus Greenpeace Southeast Asia na dinesisyonan noong July 2016. Pero sabi ni Marcoleta, hindi pwedeng ikumpara ang impeachment case sa desisyon ng Korte Suprema sa BT Talong. Yung BT Talong. Oh, yung yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyang kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional. Violative of due process. Wala naman due process. No. Void ab initio o pinag-uusapan lang talong. BT Talong pa lang issue doon. Yung BT Talong yan eh. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, constitutional right namin na ayaw kumain nun. Okay, so sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmal yung sinasabi niya. May payo naman si Marcoleta kay Hontiveros. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko, wala pa akong nakitang ganyan. Naniniwala naman si Marcoleta na hindi na mababago ni Hontiveros ang kanyang maling impormasyon kahit pa magpaliwanag. Itinulad pa ni Marcoleta sa isang trap sa isda si Hontiveros na pumasok pero hindi na makalabas. Yung malisasad dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Ay, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.